Live mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Dating presidential spokesperson Harry Roque, itinangging inaresto siya sa the Netherlands. Nag-post pa ng ticket ng flight niya papuntang Austria. Hindi pa nagtatagal mula sa pinsala ng Bagyong Tino, ilang lugar sa Cebu, binaha na naman. Mga taga Bacolod at Leyte, naperwisyo rin ng rumaragasang baha. Karambola ng 7 sasakyan sa Antipolo, sahol sa video. 3 ang patay. 18 anyos sa dalagang ginaha sa umano ng pulis, humarap sa Napolcom. Iba pang pulis na umunoy ng hulidap, naharap sa patong-patong na kaso. Kung no comment siya noon, ngayon si VP Sara, diretsang sinabing handa siyang palitan si Pangulong Bongbong Marcos. At eto na nga, Miss Universe, third runner-up Atisa Manalo, mainit na sinalubong sa kanyang pagbabalik bansa. Ano kaya ang say niya sa mga nagsasabing niluto ang resulta? Sa pulsa video, ang karambola ng 7 sasakyan sa Antipolo, Rizal. 3 ang patay, kabilang ang 2 rider na pumailalim sa truck. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Mag-aalas 7 kaninang umaga, makikita sa kuha ng dashcam ang mga sasakyan na bumabagtas sa sumulong highway sa Barangay de la Paz, Antipolo, Rizal. Pagdating sa harap ng gasolinahan, bigla na lang inararo ng dump truck ang nasa harap nitong isa pang dump truck. Mabilis ang mga pangyayari. Sa kuha naman ng CCTV, nadamay ang isang puting SUV at 3 motorsiklo. Ang 2 sa mga rider, pumailalim pa sa nang ararong dump truck. Sumalpok din ang truck sa poste at ang nadamay na SUV bumangga sa isa pang SUV. Suma total, 7 sasakyan ang nagkarambola. Mula sa mataas na bahagi ng sumulong highway, nagdire-diretso pababa hanggang sa bumangga na ang truck dito sa mga hilera ng poste sa kinatatayuan ko. Ilang oras na mula nang mangyari ang aksidente pero nagdulot pa rin ito ng malalang traffic para sa mga motorista rito. Agad isinugod sa ospital ang mga biktima pero namatay rin kalauna ng isang truck driver at 2 rider. Kasalukuyan namang nagpapagaling ang iba pang nadamay sa karambola. Lumalabas sa investigasyon na loose brake o nawalan umano ng preno ang nang-ararong dump truck kaya't nadamay ang truck na nasa unahan nito. Ayon sa mga pulis, madulas din ang kalsada dahil maulan noong mangyari ang aksidente. Wala namang magawa kundi maghinagpis ang mga naulila. Nakita po namin sa Facebook lang po kasi yun, mga vlogger ata yun. Tapos nakita ko, nakapost doon sa may sumulong, sa may checkpoint. Tapos yung nakita ko, hindi ko namin namalayan na dali pala yung tito ko doon. Hinilit niya pa ako kagabi. Kasi may ubakot sipon. Hindi yung lansa. Dahil binawian ng buhay ang driver ng truck, posibleng humantong ang aksidente sa civil case at panagutin pa rin ang may-ari ng truck. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Pagkatapos hagupitin ng Bagyong Tino, nanalasa naman ngayon sa Cebu ang Bagyong Verbena. Binaha ang maraming bahay at namatay ang ilang alagang hayop. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas. Kaninang madaling araw pa lang, lubog na sa baha ang ilang barangay sa Carcar City, bunsod ng Bagyong Verbena. Sa barangay Poblasyon, umapaw ang spillway kaya binahari ng ilang gasolinahan at ang mga pangunahing kalsada. Kulay putik na tubig ang rumagasa sa residential area na ito. Ganito rin katindi ang agos ng tubig sa ilang bahagi ng lungsod. Binaha pati ang mga bahay. Sa bayan ng Barili, bumulwak ang tubig na nagdulot ng baha sa barangay Mantayupan. Sa barangay San Rafael, isang babae naman ang nawalan ng malay at inanod ng baha. Mabuti na lang nahawakan siya ng isa sa mga rescuer kaya nasagip. Ayon sa Cebu Provincial Office, walang napaulat na nasaktan o nawawala sa pananalasa ng Bagyong Verbena. Pero may mga alagang hayop na namatay at mga nalubog na pananim.
Patuloy ang assessment sa pinsala ng bagyo sa infrastruktura at agrikultura. Bukod pa riyan, walang kuryente at tubig sa maraming lugar sa Cebu. Pagtitiyak naman ng provincial government, tutulungan ang mga apektadong residente. Lalo't nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang buong probinsya noong nananalasa ang Bagyong Tino. Namahagi rin ang LGU ng gamot kontra leptospirosis. President to have a presidential declaration nga pwede siya nato marilocate atong mga tawhan dito. Dapat padayon ta kung bati ta, this is an act of nature, no? Ang kaning ang kaning flooding unpredictable kaayo. Nagbabalita mula sa frontline, Janaroa, News 5, Visayas. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. Tanggap daw ni Miss Universe third runner-up Atisa Manalo ang resulta ng pageant. Masaya na raw siya na i-represent ang Pilipinas sa international stage. Narito po ang aking report. Mainit na sinalubong sa NAIA ang balik Pilipinas na si Miss Universe third runner-up Atisa Manalo. Sabi niya, hindi man niya naiuwi ang Miss Universe crown, happy siya na nairepresenta niya ang ating bansa sa international stage. Sa issue naman na tila reverse order daw ang naging resulta ng kompetisyon, sabi ni Atisa. That's not under our control anymore. All we can do is do the best under my control, and then that's it. Whatever the result is, we have to accept it. That's what the organization. Sa kabila niyan, hindi pa tapos ang kontrobersya sa Miss Universe. At ang latest nga, nagbitiw si Olivia Manuela Yase ng Cote d'Ivoire bilang Miss Universe Africa and Oceania. Sa kanyang statement, sinabi niyang gusto niyang manatiling tapat sa kanyang values while working on achieving her full potential. Umapila rin si Yase sa Black, African, Caribbean, American at lahat ng Afro-descendant communities na patuloy na ilaban ang kanilang presence at boses. Susunod, lalaking suspect sa pagnanakaw arestado pero hinuli siya dahil sa ibang kaso. Congressman Arjo Atayde humarap sa ICI at sinabing hindi siya magtatago o iiwas sa investigasyon kaugnay ng flood control scandal. At Carl Eldruyulo, naka-double bronze sa Junior World Championship 2025. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Magnanakaw na, abay drug pusher pa ang isang lalaki sa Quezon City. Nasa pool sa video ang kanyang pagnanakaw bago siya naaresto sa anti-drug operation. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Masdang maigi ang CCTV footage na yan sa Bubugan, sa Barangay North Fairview sa Quezon City. Makikita ang isang lalaking dahan-dahang naglakad sa bubong. Nilooban niya ang katabing bahay. Nagnakaw ng mga mamahaling relo, alahas at pera na may kabuuang halagang nasa 2 million pesos. Kinabukasan na nalaman ng may-ari ang pagnanakaw. Ang suspect dyan na aresto. Pero hindi dahil sa pagnanakaw, kundi dahil sa pagtutulak ng droga. Kadalasan ang kanyang mga parokyano yung mga gising sa umaga, yung nagbabiyahe. Nakuha sa suspect ang 5 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Todo tanggi naman ang suspect. Hindi pa ako nagbebenta. Nadamay lang. Pinukuha ba ang droga sa'yo? Wala naman po.
Pati sa kasong pagnanakaw, wala rin daw siyang alam. Hindi po ako yan. Pagbintangan lang. Hindi po ako yun. Naharap siya sa reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. 2 beses ninakawan ng isang tindahan ng alak sa Makati City. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagmasid sa mga alak ang lalaki habang kausap ng kasama niyang babae ang kahera. Sunod naman pumasok ang 2 pang babae. Ilang saglit pa, pasimpleng pinuslit ng lalaki ang isang alak saka inilagay sa bag ng kasabwat niya. Maya-maya kumuha ulit ng isa pang alak ang lalaki saka ipinasok sa bag ng isa pang babae. Nalaman na lang ang pagnanakaw matapos mag-imbentaryo. Nitong July naman, hinold up ng armadong lalaki ang naturang tindahan. Tinutukan ng baril ang cashier sa kanilimas ang laman ng kaha. Isinumbong na ng may-ari ng tindahan ang mga insidente ng pagnanakaw. Tinutugis na ang mga salarin. Nagpasiklab si Carl Eldrew Yulo sa Artistic Gymnastics Junior World Championships 2025 at nakadalawang bronze medal siya. Matindi ang flight at malinis ang kanyang landing sa horizontal bar. Diyan niya nakuha ang bronze kasunod ng medalya sa floor exercise. Full support din sa kapatid niya ang Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Pinanood niya ang laban ni Eldrew. Naroon din ang kanilang nanay at tatay. Handa na umangat si Eldrew sa seniors division, bit-bit ang sariling form, finesse at focus. So proud of myself even though top 3 lang still. I know a lot of people will tell that lang, but still for me, this is not just a lang, but this is for my hard work too. Susunod, Attorney Harry Roque, pinabulaan ng naaresto na siya. Papunta pa nga raw siyang Austria. At Congressman Sandro Marcos itinanggi ang mga paratang ni Zaldico. Gusto lang daw nitong pabagsakin ng gobyerno. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inaalam pa ng DFA kung totoong naaresto sa Netherlands si dating presidential spokesperson Harry Roque. Pero una na yang pinasinungalingan ni Roque. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Naaresto na raw si Attorney Harry Roque? Kumalat ang balitang online. Kasunod niya nagpost sa Facebook si Roque. Hindi raw totoong naaresto siya. Katunayan, babiyahe pa nga siya papuntang Vienna, Austria. Pero teka, paano makakabiyahe si Roque? Kung sabi kahapon ng Department of Justice at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, ay kinansilan na ng korte ang kanyang passport para sa kasong qualified human trafficking. Sa Facebook Live kagabi ni Roque, iginiit niyang hindi pa final ang kanselasyon ng kanyang passport. Meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagfa-file po ako ng motion for reconsideration. Giit pa niya, justified umano ang dahilan kaya siya hindi umuuwi ng Pilipinas. Bahagi raw ng karapatang pantao ang humiling ng asylum sa ibang bansa gaya ng ginagawa niya. Nanindigan din si Roque na wala siyang kinalaman sa illegal pogo operation sa Porac, Pampanga. Ginigipit lang daw siya. Sisinungaling po ako kung hindi ko sasabihin na siyempre nalulungkot ako sa mga pangyayari dahil talagang totoong-totoo na talaga ang panggigipit sa akin. So pray for me po.
I am a creature of prayer. Bukod sa kanya, kinansela na rin ng passport ni Cassandra Leong at 3 iba pang sangkot sa kasong qualified human trafficking, sina Dennis Cunanan, Ronalyn Baterna at Mercedes Macabasa. 26 naman ang may hold departure order, kasama pa rin si Cassandra Ong. May 1 milyong pisong pabuya ang alok ng DOJ sa mga makakapagturo kay Ong na huling na-trace sa Japan. Ang kampo ni Ong tinawag na diversionary tactic ang alok na pabuya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Sabonte, News 5. Kaugnay ng balitang yan, wala pa raw natatanggap na official communication ang Department of Justice tungkol sa umano'y pag-aresto o pagbiyahe ni Attorney Harry Roque. Giit din ng ahensya na hindi dapat nakakabiyahe si Roque nang walang valid na passport. Pwede siyang i-detain sa immigration ng kahit anong bansa dahil sa kawalan ng kaukulang travel documents. Historic para sa Zeus Coffee Thunderbells ang kanilang first ever semi sa PVL Reinforced Conference. Swinip nila ang Capital One at kwento nga ni Coach Jerry Yee ang sarap daw panoorin ng composure ng team na parang hindi nauubusan ng rally. Pero kasabay ng pag-angat ng Zeus, na-block ang reigning champs. Winalis ng Petrogas Angels ang Creamline Cool Smashers. First time mula 2017 na hindi umabot ng semis ang Creamline. Sabi ni Coach Sherwin Meneses, accept and move on. Sa Huwebes ang semi sa Smart Araneta Coliseum, maglalaban ang Akari versus Petrogas at Zeus Coffee versus PLDT. At yan ang mga sports news sa Frontline ngayong Martes. Ako po si Denise Sam. Susunod, 18 anyos na babaeng ninakawan at hinalay umano ng mga pulis sa Cavite, dumulog sa Napolcom. Congressman Sandro Marcos itinanggi ang mga paratang ni Zaldico. Gusto lang daw nitong pabagsakin ang pamahalaan. At Congressman Arjo Atayde, voluntaryong humarap sa ICI at nanindigang hindi siya magtatago sa investigasyon kaugnay ng flood control. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Humarap sa Napolcom ang 18 anyos na babae na hinalay umano ng isang pulis matapos pasukin ang kanilang bahay sa Bacoor, Cavite. Naharap sa patong-patong na kaso ang nanghalay na tenyente, pati na ang 13 pang pulis na sangkot umano sa hulidap. Nasa frontline ng balitang yan, si Bon Galvez. Kuhang larawang ito mula sa CCTV footage sa Barangay Talabatres sa Bacoor, Cavite nitong Sabado. Kitang nakatambay ang ilang lalaki sa kalsada. Maya-maya, pumasok sila sa masikip na eskinita at dumiretso sa bahay ni Aling Clara. Nagpakilala raw pulis ang mga armadong lalaki. Hinanap ang boyfriend ng apo niya pero walang maipakitang warrant at hindi masabi ang kaso. Nang hindi makita ang target, kinaladkad ang 18 years old na apo ni Clara na si alias Nena. Tinangay ang mga paninda at perang puhunan ng dalaga. Nakita ko yung mga pulis, paalis na. May bitbit na sako. Yun pala, ang mga paninda ng apo ko, may online selling siya eh. Dala-dala nila, tinangay. Nang makalayo na mga sospek, naiyak na nagsumbong si alias Nena na ginahasa umano siya. Agad silang inireklamo sa Bacoor Police. Kanina, personal na nagtungo si Nena sa tanggapan ng Napolcom. Formal niyang inireklamo ang 14 na pulis. Sinabi po nila sa akin na dahil wala naman po silang ibang nakuhang any illegal things, ako na lang daw po ang kanilang kukuhain. Yung team leader na daw po ang bahala sa akin. Bukod kay alias Nena, naghain na rin ng reklamong pagnanakaw ang pinsan ng biktima at kinakasama nito na pawang nasa bahay din noon. 8 pulis ang agad na aresto, kasama na ang inirereklamong tenyente. Sa inisyal na pagtatanong ng Bacoor PNP sa mga inarestong kabaro, aminado silang pinangunahan ng naturang drugnet operation. Pero wala naman daw silang nagawang report tungkol dito o kahit may pakitang dokumento man lamang na magpapatunay sa kanilang misyon.
Aminado ang biktima, nasangkot noon sa illegal na droga ang kanyang nobyo pero hindi niya alam na high-value target ito. Ayon sa Bacoor Police, dumipensa ang tiniente sa mga inaakusa sa kanya. Wala naman siyang alibi, sir, except for this one. Sabi niya, ma'am, I'm taking the full responsibility. Inaantay na ang medico-legal ng biktima. Bukod sa mga reklamong rape at robbery, mahaharap sila sa administrative cases na grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Patuloy pang tinutugis ang 6 na pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Destabilisasyon, hindi rebelasyon. Yan ang buwelta ni Presidential Son at Congressman Sandro Marcos sa pagdawit sa kanya ni Zaldico sa issue ng budget insertions. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Yan ang bagong pasabog sa latest recorded video ni dating Congressman Zaldico. Sa mga unang video niya, sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang idinidiin. Ngayon naman, idinamay ang Presidential Son at House Majority Leader na si Sandro Marcos. Kaugnay yan ng budget insertions daw mula 2023 hanggang 2025 at umano'y kickback sa flood control projects. Ayon kay Ko, aabot sa 50.9 billion pesos ang umano'y insertions ni Sandro. Ipinost pa ni Ko ang listahan ng mga proyekto. Kasama riyan ang ilang flood control at infrastructure projects mula Luzon hanggang Mindanao. Bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Kwento pa ni Ko, may pagkakataong nagalit pa ang batang Marcos. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Agad-agad namang naglabas ng statement si Congressman Sandro. Aniya, madaling humarap sa kamera mula sa ibang bansa at magpakawala ng kasinungalingan. Ang mga banat daw ni Ko na siyang bagong kampyon ng mga DDS ay malayo sa realidad. Sana raw ay maalala ng publiko na walang kredibilidad si Zaldico. Malinaw daw ang kanyang interes na maglabas ng mga video para pabagsakin ang gobyerno. Ito rin daw ang taong alam mismo ng ating mga kababayan na arkitekto ng gulong ito pero ngayon ay iniinsulto pa ang publiko sa paulit-ulit na linyang wala siyang nakuha. Ang tanging landas daw na nakikita ni Ko para sa sarili ay maghasik ng gulo sa politika sa pag-asang makaligtas sa sariling kaso. Gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto sa kanyang mga krimen. Ipinunto rin ni Sandro ang pagkakatanggal ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Matatandaang si Sandro pa ang nagmosyon noon na alisin si Ko. Giit pa ng Presidential Son, si Zaldico ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya kaya wag daw magpapabudol. Hindi raw ito rebelasyon kundi destabilisasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Ibinunyag din ni Zaldico na naka-face-to-face niya ang Pangulo tungkol sa 100 billion pesos umanong budget insertion at sinabihan daw siya nito na huwag pigilan ang pagsisingit ng pondo. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Muling umarangkada ang kontrobersya sa 100 billion pesos na budget insertion matapos ang mga paratang ni dating Congressman Zaldico laban mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isa na namang video, diretsahang sinabi ni Ko na personal niyang nakausap ang Pangulo tungkol sa umano'y insertions. At sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Wag mo akong pigilan sa mga insertions ko." Ayon kay Ko, February 2025 nang sumulat siya kay PBBM para ipaliwanag na ginawa lang niya ang utos ng ilang miyembro ng gabinete na nagsabing utos daw ng Pangulo ang pagsingit ng 100 billion pesos sa budget. Isang buwan matapos niyan, nagkaroon daw ng meeting sa Malacanang kasama si Ko, dating House Speaker Martin Romualdez at ang Pangulo. At dito raw, nagalit pa nga ang Pangulo nang pag-usapan ang budget insertion. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin
na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. Si Justice Undersecretary Jojo Cadiz daw ang nag-ayos ng naturang meeting. Sa mga naunang video ni Ko, si Cadiz ang tinutukoy niyang bagman umano ng Pangulo sa umano'y 1 billion pesos na kickback. Ayon kay Ko, personal pa niyang itong inihatid sa bahay na umano'y bagsakan ng pera sa South Forbes Park. Wala pang pahayag si Cadiz, pero ayon sa Department of Justice, nananatili siyang Undersecretary. Bagamat naka-leave mula November 22 hanggang 28. At wala raw itong travel authority kaya nasa Pilipinas lang si Cadiz. Tiniyak naman ni DOJ Acting Secretary Frederick Vida na hindi maaapektuhan ang integridad ng investigasyon sa flood control scandal kahit na dawit ang opisyal. Until today po, he is not involved in any of the ongoing investigations relative to the flood control issues of the Department of Justice. We will maintain our resolute conviction and belief that we need to bring this to the end. Diba? Na kailangan natin, tulad ng mandato ng Presidente, diba? Where the evidence will lead. Nauna na ring itinanggi ni Pangulong Marcos ang mga paratang ni Ko laban sa kanya. Hamon pa ni PBBM, umuwi na si Ko at manumpa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Diretsong sinabi ni VP Sara Duterte na handa na siyang palitan si Pangulong Bongbong Marcos sakaling kailanganin. Iba na ito sa nauna niyang pahayag sa eksklusibong panayam ng News 5. Ania sa Frontline sa Balita, si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humalili sakaling magkudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng issue sa korupsyon sa flood control projects. Sabi ng bise, yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Pero kanina, sa isang ambush interview kay VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. President, anything happen na mag-resign si Pangulong Marcos, how could you uphold yung constitutional mandate ng as successor ng President? In case of, of course, there is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun, ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon laban sa administrasyon. Ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng isyu sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw si VP Sara sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi niyo ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun? It's a matter of reading the budget. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Kusang humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga kongresistang sina Arjo Atayde at Dean Asistio. Pero hiniling nilang huwag isa publiko ang pagdinig. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mag-aalas 10 kaninang umaga, humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po and wala naman po dapat itago kaya lahat po sinabi natin. Sir, dininay po natin at paulit-ulit po nating ide-deny na meron po tayong kinalaman sa implementation ng mga project sa ating district. Sir, have you met? Nag-volunteer sila
matapos madawit ang kanilang pangalan sa maanumalyang flood control projects. Base sa testimonya na mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Bitbit ni Atayde ang kanyang affidavit. Handa raw siyang sagutin ang lahat ng paratang. Pati ang kanyang ama ay hindi rin daw aatras sa investigasyon. It's all hearsay po, sir. I'm ready to answer po. I'll lay the cards on the table. Facts lang po. Si Congressman Asisio, mas gustong humarap sa ICI kaysa sa Senado para maipaliwanag ang kanyang panig at maiwasan ang trial by publicity. Para sa akin po kasi mas proper forum po ang ICI. Bakit, sir? Dahil po sila po yung in-instruct ng ating Pangulo para imbestigahan. Meron po tayong tinatawag na interparliamentary courtesy. Bagamat voluntaryo ang kanilang pagharap, pareho silang humiling na executive session para maprotektahan ang impormasyon at maiwasan ang paglabas ng sensitibong detalye. Ayon sa ICI, maaari lamang gawing pribado ang pagdinig kung may impormasyong maituturing na national security risk. Paliwanag naman ng ICI, may basehan ang request ng mga kampo para sa executive session. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa ibang balita, hinagupit ng bagyong Verbena ang iba't ibang lugar sa Visayas gaya na lang ng Bacolod City. Sa Southern Leyte naman, napilita ang lumangoy sa ilog ang mga guro matapos masira ang tulay sa kasagsagan ng bagyo. Nasa Frontline ang balitang niya, Simon Gualvez. Nilangoy ng lalaki na yan ang rumaragasang ilog sa Bontoc, Southern Leyte para lang makatawid. Maging iba niyang kasama, lumangoy na rin. Mga teacher sila na pauwi na sana matapos masuspindi ang klase dahil sa bagyong Verbena. Napilitan daw silang lumangoy dahil nasira ang kahoy na tulay sa ilog. Napakit naman sa mga bubunga ng mga residente sa barangay Singkang Airport, Bacolod City sa Negros Occidental dahil lagpas tao na ang baha sa lugar. Sinagip ng mga taga-Philippine Red Cross sa mga stranded na residente. Sa barangay Mandalagan naman, pinasok na rin ng rumaragas ang baha ang mga bahay. Nagmistulang ilog na ang lugar. Pati mga nakaparadang motorsiklo at tricycle nalubog din sa baha. Kahit naman matinding baha na ang inabot ng kalsadang yan, lumusong pa rin ang ilang residente. Para maibsan ng baha, pinagtatanggal ang mga nakabarang basura sa mga drainage. May libreng sakay rin ang mga fire truck ng BFP para sa mga stranded. Tumaas naman ang level ng tubig sa ilang ilog dulot ng pag-ulan. May ilang bahay tuloy na inanod gaya na lamang ng barong-barong na yan. Sa bayan ng Hinigaran, nagsilbi ng evacuation center ang ilang simbahan. Sa Santa Maria Magdalena Parish, higit 200 residente ang pansamantalang nanuluyan dahil sa bagyo. Sa Surigao del Sur, pinasok ng abot sakong na baha ang chapel na yan sa Tandag City. Binaharin ng bus terminal ng lungsod. Naantala tuloy ang biyahe ng mga bus. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Weather update tayo mga kapatid, nakatawid na nga ng Visayas, itong bagyong Verbena at ngayon ay nandito na po yan sa hilagang bahagi ng Palawan. Ito pa yung unang naglandfall kahapon tanghali dito po sa Surigao del Sur, tumawid po yan sa May Bohol kagabi at muli po naglandfall dyan sa Cebu madaling araw kanina at kaninang umaga tumawid po yan ng Negros papunta dito sa Guimaras at nakalabas po yan sa May Sulusi around tanghali via dito po sa southern portion ng Panay Islands. At kasalukuyan, yan po ay nandito na sa general area ng Cuyo sa may hilagang bahagi ng Palawan. At maya-maya lamang, yan po ay nandito na sa may West Philippine Sea at posible pong makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o Thursday ng madaling araw. Napanatili po ng bagyong Verbena ang kanyang lakas na nasa tropical depression category na may taglay ng lakas na hangin na nasa 55 km per hour. Malapit sa kanyang gitna at kuminsan may mga pagbugsong umabot sa 70 km per hour. Patuloy po itong kumikilos, pakanluran sa bilis na 25 km per hour. Meron tayong inaasahang bahagyang paglakas nito if ever nandito po yan sa may West Philippine Sea. Pero sa kasalukuyan, ito pong bagyong Verbena at yung ating shear line ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Nabawasan naman na yung ating mga pagulan dito po sa mga areas na dinaanan ng bagyong Verbena, ang areas po ng Central Visayas, ang Cebu, Bohol at Eastern Visayas, kasama na po dyan ang Mindanao. Pero yung ating concentration ng mga malalakas na pagulan na directly associated dito po sa bagyong Verbena ay nakakonsentrate po dito sa northern portion ng Palawan, Mindoro at ang natitirang bahagi ng Mimaropa. At sumasabit pa rin po yung kanyang mga kaulapan dito sa areas ng Western Visayas, particularly dyan sa mga areas ng Panay. Samantalang yung ating shear line o yung ating indirect effect sa pagtawid ng bagyong Verbena sa ating bansa ay nakaka-apekto po sa Bicol Region,
lalong-lalo na sa areas ng Calabarzon, particularly sa areas ng Quezon, kasama po dyan ang Aurora. Dito po sa Metro Manila, shear line din po ang nagpapaulan sa atin, maging dito po sa ilang bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ang Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, maging dito po sa areas ng Quirilo, at nag-extend din po yung epekto ng shear line dito po sa eastern section ng Northern Luzon, kasama po dyan ang Cagayan, Abra at ang area ng Isabela. At kahit po, nandito na po sa may West Philippine Sea, ang bagyong Verbena, mababawasan significantly yung ating mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero magpapatuloy po ang epekto ng shear line dito po sa hilagang bahagi ng ating bansa, kasama po dyan ang Cagayan, Abra at ang areas po ng extreme Northern Luzon. So maging pa rin po tayo dyan sa mga possible flash floods and landslides. Lalong-lalo na tuloy-tuloy pong nakakaranas ng mga pagulan ang mga areas na yan. Dito nga sa Metro Manila, ang nagpapaulan po sa atin, again, ay yung tinatawag nga nating shear line. Magpapatuloy po yan sa magdamag. Pero bukas, mababawasan po ang epekto niyan. Pero again, possible pa rin po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Kaya sa may mga lakad, ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At yan muna latest sa ating lagay na panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, na lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. 2 thumbs up para po sa mga viewers ang ganda ng landscape at ang acting ng cast ng pinakabagong kapatid seryeng Roja. Nasa frontline na balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Bukas na para sa mga VIP at VVIP ang La Playa Roja. Ang landscape talagang breathtaking. Pero sa likod ng magandang tanawin, nabunyag na ang mga kwento ng panloloko. Ang eksenang yan sa pilot episode ng seryeng Roja, 2 thumbs up sa viewers lalo ng acting na nagbabalik serye na si Yasi Pressman. Malaking sikreto ang hawak ni Ayan dito po sa aming serye. Pero sila po ang ulo ng gulo. This time, ibang-iba na. Mas higher level, mas matapang, complex yung mga roles. Reunion project din nila ito ng veteran actor na si Joel Torre. It's always an honor kasi lagi kong sinasabi kay tatay, pero lagi pa rin po akong kinakabahan. Pero ngayon alam ko talagang sobrang bonded kami. Kung hinangaan ng acting ni Yasi, syempre, pinuri rin ang husay ng mga bidang sina Donnie Pangilinan at Kyle Echari. Hindi, sumagot ka. Hindi siya ganun eh. Hindi siya mabida ka masyado, alam mo yun? Dahil nga sa natuklasang cheating, pati friendship nila Liam at Olsen, damay. Episode 1 pa lang, ang dami na agad na nangyari. Not to be missed din of course ang star-studded lineup ng mga artista. At ang nagbabadyang panganib sa La Playa Roja. Abangan ang mga susunod na eksena sa Roja, gabi-gabi sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. At yan nga po ang mga maiinit na showbiz update ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wright. Susunod, Malacanang, meron daw troll farm? At ano-ano kaya ang bagong kapatid shows na dapat abangan sa 2026? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tinalakay sa Senado ang pagkakaroon naman ng troll farms ng palasyo. Sa budget deliberations ng Presidential Communications Office, inilabas ni Senador Robin Padilla ang audio recording kung saan maririnig ang nagtatalo ang dalawang babae dahil sa palpak kumanong trolls. Ay kay Padilla, base sa natanggap niyang impormasyon, ang isa raw sa mga babae sa audio recording ay si Palace Press Officer Claire Castro. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, dapat ipasuri muna sa NBI ang naturang voice recording.
Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni Yusek Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger, hindi galing sa kanya. Instead of naming somebody, why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na nanguhula tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan. Because You're mentioning the name of Yusek or Atty. Castro. It's unfair for her. Madaling i-splicing ngayon yan. Yes. Madaling gawin yan. Pangmalakasan ang 2026 lineup of shows na dapat ninyong abangan dito po sa Kapatid Network. Idagdag pa ang lalo pang kumikinang na roster of stars ng Kapatid Network. Exciting yan at live. Mula sa Meralco Theater, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, ano-ano ba ang aabangang bagong shows ng ating mga kapatid? Yes, Julius, Cheryl, ramdam na nga yung excitement at yung Christmas vibe dito sa Meralco Theater. Kasabay nga yan ng year-end event ng Kapatid Network at trade event. Kaya naman talaga nakaka-excite. Ngayong gabi nga, nagniningning ang paligid hindi lang dahil sa makukulay na ilaw kundi sa dami ng mga celebrity. Of course, mamaya abangan natin ang presentation ng mga programang dapat tututukan at abangan ng ating mga kapatid dito sa TV5. Siyempre, isa na dyan ang kapatid OPM Countdown show na Vibe. Ang action serye namang Totoy Bato, gugulatin daw tayo sa mga bagong character. Naka-line up din for a new serye sina Enrique Hill at Andrea Virillantes. Abangan din ang Project Loki ng Viva starring kapatid star Dylan Menor with Jaida Avansado and Marco Gallo. Ilan nga lang yan sa mga pangmalakasang kapatid shows na mapapanood natin come 2026. At ngayong gabi, celebration din ito ng Kapatid Network with the many brands and companies na patuloy ang suporta sa TV5. Talaga naman level up ang aabangan natin, Cheryl at Julius, no? At nga maya-maya na lamang ay sisimula na yung programa. Marami na rin tayong mga nakitang artista na nandito sa Meralco Theater. Julius, Cheryl? Thank you, Faith Del Mundo. Mga kapatid, 30 days na lang, Pasko na, isang buwan na lang. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas.